各位观众好，欢迎来到真蓝时光语言 Salon， 我是黄琪妮，今天要带来移民工文学奖的菲律宾语有声诗，让我们开始吧。Kamusta sa lahat ng ating mga tagapakinig? Maligayang pagtangkilik sa ating Brilliant Time Language Salon. Ako si Huang Chini at ang matutunghayan ninyo ngayon ay ang audiobook sa Migrant Workers Literature Award. Halina at magsimula na tayo. Xiang Xinxin Xuyuan, Marie Liu. Humiling sa mga bituin, Marie Liu. Punong-puno ng mga bituin ang kalangitan. Tila ito mga isinabog na perlas. Bawat isa ay nagkikislapan at tila ngumingiti sa kalupaan upang magbigay ng pag-asa sa sinumang dito ay nakakatanaw. Huwag mawawala ng pag-asa. Ito ang mga salitang laging sinasabi ng kanyang ina bago ito pumanaw. Ang huwag mawalan ng pag-asa. Humiling sa mga bituin at ito ay diringgin. Ngunit bakit parang kay tagal na nitong bingi sa kanyang mga kahilingan? Sinulyapan niya ang kanyang kapatid na himbing nang natutulog sa kanyang tabi at tila hindi pansin ang lamig na dala ng hangin. Inayos niya ang maliit na kumot na nakabalot sa katawan nito at hinaplos ang munti nitong mukha. Madudumi ang mga kamay at paa nito. Pinagmasdan niya ang paligid na kanilang kinaroroonan. Madumi, maingay at mabaho. Ito ang kanilang kapaligiran sa nakalipas na 3 taon. Inayos niya ang karton at dyaryo na nagsisilbing higaan nila at tumabi sa kanyang kapatid. Nang maramdaman ang init ng kanyang katawan ay yumakap ito sa kanyang ngunit na natili pa rin na nakapikit ang mga mata. Umihip ang malakas na hangin. Ramdam niya ang lamig ngunit piniling huwag nang makisalo sa maliit na kumot na nakabalot sa katawan ng kanyang kapatid. Muli siyang tumingin sa kalangitan at unti-unti ay bumalik sa kanya ang alaala, 3 taon na ang nakakaraan. Maagang pumanaw ang kanyang ina. Nagkasakit ito at dahil sa kahirapan ng buhay, ay hindi nila nasuportahan ang pagpapagamot dito. Ang kanyang ama ang tumayong ama at ina nilang magkapatid. Napakasipag nito. Halos lahat ng trabaho ay pinapasok nito, masuportahan lamang ang kanilang mga pangangailangan. Ipinanganak silang mahirap, walang sariling bahay. Nangungupahan lamang sila at lagi pang naaantala sa pagbabayad ng upa. Ilang beses silang muntik nang mapapaalis sa kanilang inuupahan. Nakikiusap lamang ang kanyang ama at ina sa may-ari ng bahay. Kahit sobrang hirap ng buhay ay nakakaraos naman sila. Nakakapag-aral pa siya noon sa pampublikong eskwelahan na malapit sa kanilang inuupahan. Gustong-gusto niyang makatapos ng pag-aaral upang matupad ang kanyang mga pangarap. Makahanap ng magandang trabaho balang araw at masuportahan ang kanyang pamilya. Noong mawala ang kanyang ina ay natigil na siya sa pag-aaral. Pinili niyang tulungan na lamang magtrabaho ang kanyang ama dahil hindi na sapat ang kinikita nito sa pagbebenta ng basahan at isa pa ay naging malungkutin at sakitin ito simula nang pumanaw ang kanyang ina. Tila ba nawalan ito ng pag-asang mabuhay. Sa edad na 7 ay siya na ang sumalo sa lahat ng responsibilidad na dapat ay ginagampan niya ng kanyang ama. Nagtinda siya ng candy, dyaryo at basahan sa lansangan. Makalipas ang 1 taon ay pumanaw na rin ito. Naulila sila ng lubos. Wala kahit 1 sentimo na ipon. 3 buwan na silang hindi nakakabayad sa upa ng bahay at anumang oras ay alam niyang paaalisin na sila ng may-ari doon. Kasama ang kanyang kapatid ay umalis sila sa kanilang bahay ng walang tiyak na patutunguhan.
Nagpalaboy-laboy sila sa kalye at kung saan-saan sila natutulog. Sa pintuan ng simbahan, sa harap ng mga saradong tindahan, sa ilalim ng tulay at minsan kung saan na lamang sila abutan ng dilim. Natuto silang mamalimos upang may makain. Tutut! Tutut! Ang malakas na busina ng mga sasakyan ang gumising sa kanya. Tumingin siya sa kalangitan. Papasikat na ang araw. Umpisa na naman ang bagong umaga. Tulog pa rin ang kanyang kapatid. Itinaboy niya ang langaw na dumapo sa mukha nito. Andy, narinig niyang tawag sa kanya. Bilisan mo, mahuhuli na tayo, baka wala na tayong maabutan na basura. Siya si Peter. Tulad niya ay isa rin batang lansangan. May mga magulang ngunit ayon dito, iniwan at pinabayaan na lamang siya. Ginising niya ang kanyang kapatid. Dumilat ito at kinuskos ng maduduming kamay ang mga mata. Jenny, dito ka lang ha. Maghahanap lang si kuya ng pagkain. Alam ko, gutom ka na. Tumingin ito sa kanya at ngumiti. Sige kuya, dito lang ako. Hihintayin kita. Hinalikan niya ito sa noo at lumakad na. Nang makailang hakbang ay muli niya itong nilingon. Inaayos na nito sa isang supot ang karton at kumot na ginamit nito sa pagtulog. Gulo-gulo ang buhok nito. Nangilid ang kanyang mga luha. Ngunit, bago pa man tumulo iyon, ay mabilis na siyang lumakad palayo. Nagkakagulo sa tapunan ng basura. Mga batang tulad niya ay tila kinalimutan na ng lipunan. Hindi pansin ang mabahong amoy na nagmumula dito. Bawat isa ay nag-aagawan sa pagpulot ng mga bagay na maaari pang ibenta at mapakinabangan tulad ng dyaryo, bote at plastik. Mabilis na siyang kumilos at nilapitan ang isang tumpok ng basura. Napangiti siya na makita ang isang manika. Kay ganda nito, kulay ginto ang kulot na buhok na nakatali ng kulay rosas na laso. Kulay rosas din ang damit nito. Maingat na inilagay niya sa supot ang manika. Napangiti siya nang maalala ang kapatid. Sigurado matutuwa ito. Hawak sa mga palad ang maliit na halagang kinita at ang napulot na manika ay binalikan niya ang kanyang kapatid ngunit wala ito sa lugar kung saan niya ito iniwan. Jenny! Jenny! Lumingon siya sa paligid ngunit hindi makita ang kapatid. Jenny, nasaan ka na? Hinihingal na napaupo siya sa kalsada. Nilibot ng kanyang paningin ang paligid. Ay napatayo siya na makita ang isang batang babae na nakatayo sa labas ng isang restaurant. Hindi siya maaaring magkamali. Si Jenny ito. Mabilis siyang lumakad palapit dito. Nang malapit na ay napagmasdan niya itong mabuti. Nakatingin ito sa salaming bintana ng restaurant. Tinatanaw ang isang pamilya na kasalukuyang kumakain doon. Ang mata nito ay walang kurap. Nakahawak sa tiyan at panay ang lunok. Nakapaa ito. Jenny! Kuya! Di ba sinabi ko sa iyo na doon ka lang sa pwesto natin? Huwag kang aalis at hintayin mo ang kuya. At saka, bakit wala kang suot na tsinelas? Pasensya na kuya, gutom na kasi ako. Nakatinga lang sabi nito sa kanyang habang hawak pa rin ang tiyan. Yung tsinelas ko nasira na kasi. Naaawang niyakap niya ito. Heto, may dala ng pera si kuya. Ibibili kita ng pagkain at tsinelas. Talaga kuya? Namimilog ang mga mata nito sa tuwa. Oo, at saka may isa pa akong sorpresa sa iyo. Nginingitian niya ito. Na nagtatanong ang mga mata nito nang tumingin sa kanya. Nakangiting inilabas niya sa supot ang manikang napulot. Namilog ang mata ni Jenny na makita ito. Kuya, ang ganda! Para sa akin ba ito? Oo, para sa aking munting prinsesa. Niyakap nito ng mahigpit ang manika habang tumatalon-talon. Salamat kuya! Yumakap ito sa bewang niya. Niyakap din niya itong mahigpit. Sobrang saya niya na makita ang kaligayahan sa mga mata nito. Takip silim na naman. Ang kaninang maingay na paligid ay unti-unti nang tumahimik. Nakahiga na siya sa tabi ng kanyang kapatid ngunit hindi dalawin ng antok. Umihip ang malakas na hangin kasabay ang malakas na kulog. Kuya! Takot na sabi ni Jenny sabay yakap sa kanya. Shhh! Huwag kang matakot. Nandito lang si kuya.
Bulong niya dito at niyakap ito ng mahigpit hanggang sa muli itong makatulog. Hanggang kailan sila ganito? Hanggang kailan sila matutulog sa madumi at maingay na lansangan? May magandang buhay pa kaya na naghihintay sa kanilang magkapatid? Muli na namang kumulog at kasabay na nito ang pagbuhos ng malakas na ulan. Mabilis niyang binuhat ang kapatid at tumakbo sa malapit na tindahan. Sarado na ito. Naupo siya sa maliit na upuan doon habang buhat ang kapatid. Kuya, giniginaw ako. Narinig niyang sabi ni Jenny. Basa na ang damit at buhok nito. Niyakap niya ito ng mahigpit. Sa isip ay hinihiling na sana ay huminto na ang ulan. Hindi na niya mabilang sa kanyang mga daliri kung ilang beses na nilang naranasan ang ganitong sitwasyon. Dapat ay sanay na siya. Ngunit lagi pa rin siyang nakakaramdam ng awa sa sarili, lalo na sa kanyang kapatid. Lagi na ay hinihiling na sana ay may maayos silang tulugan. Sana ay nakakakain sila 3 beses isang araw. Sana ay nag-aaral sila para sa kanilang magandang kinabukasan. Puro sana. Tumingin siya sa langit, madilim, walang mga bituin. Saan siya hihiling? Huy bata, umalis na kayo dyan. Magbubukas na ako ng tindahan. Unti-unti niyang idinilat ang kanyang mga mata. Tumila na ang ulan at maliwanag na ang paligid. Ginising niya si Jenny. Hawak kamay na nilinisan nila ang lugar na iyon habang abala sa pag-iisip kung saan sila hahanap ng makakakain. Kuya, nagugutom na ako, tinig ni Jenny. Naaawang tiningnan niya ang kapatid. Hinawi ang buhok nito na naglalagkit sa dumi. Halika, may pupuntahan tayo. Nagtataka ang mga tingin ni Jenny nang marating nila ang kanilang pupuntahan. Sa likod ito ng isang restaurant, isang tumpok ng mga batang lansangan ang kumpul-kumpul sa isang bilog na drum at tila may pinagkakaguluhan. Diyan ka lang ha, hintayin mo ako, sabi niya kay Jenny. Tumango ito sa kanya. Nakisiksik siya sa mga batang nagkakagulo sa gilid ng drum. Halo-halo mga tirang pagkain ang laman nito. Ang iba ay nahulog na sa lupa dahil sa pag-aagawan ng mga bata. Ibinuka niya ang kanyang supot na dala at kinuha ang mga pagkain na maaari pang kainin. Nang mapuno ay nilapitan niya si Jenny. Ngumiti siya dito at sinabing kumain na ito. Nakangiting inabot nito ang supot at nagsimula ng kumain. Alam niyang marumi ang pagkain iyon, ngunit dito sila nabubuhay. Ang pagkaing itinapon na at inayawan ang pumupuno sa nagugutom nilang sikmura. Ang patuloy na nagdurugtong sa kanilang buhay. Iginala niya ang paningin sa kanilang kinaroroonan. Tulad nila ay pinagsasaluhan na rin ng ibang mga bata ang nakuha nilang pagkain. May ngiti sa mga labi dahil nalamanan na naman ang kumakalam na sikmura. Gabi na naman. Jenny, gumising ka! Nanginginig at mainit na mainit ang buong katawan nito. Kuya, ang ginaw. Niyakap niya ito ng mahigpit. Lumingon sa paligid. Tulungan ninyo kami, tulungan ninyo ang kapatid ko, sigaw niya. Parang awan niyo na. Binuhat niya ito at lakad-takbong naghanap ng mahihingahan ng tulong. Walang tao sa paligid. Hinang-hinang napaluhod siya habang yakap ang kapatid. Tiningnan niya ang maputla nitong mukha. Unti-unting pumatak ang luha sa kanyang mga mata. Nanikip ang kanyang dibdib sa awa at takot na nadarama para sa kapatid. Ito na lamang ang nag-iisa niyang pamilya. Ang kasama sa lahat ng oras, ang munti niyang anghel. Ang dahilan kung bakit patuloy siyang lumalaban sa hamon ng buhay. Napahagulhol siya. Tumingin siya sa langit. Naroon ang mga bituin. Muli para itong mga perlas na isinabog sa langit. Nakangiti sa kanya. Naalala niya ang sinabi sa kanya ng kanilang ina. Humiling sa bituin at ito ay diringgin. Pumikit siya at humiling. Bata, bata! Nagmulat siya ng mga mata. Isang babae ang nasa harapan niya. Nakasuot ito ng puti na parang kasing puti ng mga bituin sa langit. Ano ang nangyari sa kapatid mo? Napahagulhol na tumingin siya sa langit, sa mga bituin at taos-pusong nagpasalamat. Kuya, kuya!
Narinig niyang tawag ng kanyang kapatid. "Tingnan mo kuya, ang daming mansanas, ang tamis, ang sarap!" Masayang tiningnan niya si Jenny. Maayos na nakatali ang mga buhok nito, malinis ang mukha, pati ang buong katawan. Sa isang kamay ay hawak ang manika na bigay niya dito. "Kuya, gusto mo ng mansanas? Tingnan mo oh, ang dami pa doon." Itinuro nito ang lamesa. Hinaplos niya ang ulo nito. "Sige, kukuha na lamang si kuya mamaya." "Andy, pumasok ka na sa loob, kakain na tayo." Narinig niyang sabi ng isang babae mula sa kanyang likuran. Humarap siya dito, ngumiti at yumakap ng mahigpit. "Maraming salamat po sa tulong at kabutihan ninyo sa aming magkapatid. Kung hindi dahil sa inyo, baka kung ano na ang nangyari kay Jenny at sigurado na hanggang ngayon ay nasa lansangan pa rin kami." Ngumiti ito sa kanya. "Anak, ako ang dapat magpasalamat sa inyo dahil sumaya ang buhay naming mag-asawa simula nang dumating kayo. Kayo ang mga anak na matagal na naming hinihiling." Nag-uumapaw ang kaligayahan sa kanyang puso. Sa wakas, narinig na rin ng mga bituin ang kanyang hiling. Hindi na sila matutulog sa mabaho at maingay na lansangan. Hindi na sila magugutom. May magandang bukas na siyang natatanaw para sa kanila ni Jenny. Tumingala siya sa langit at tinanaw ang mga bituin. Mas lalo itong lumiwanag sa kanyang paningin. Ngumiti siya sa mga ito. "Salamat, salamat," masayang sigaw niya. "I'm Mirasol Liu. I'm 33 years old and I'm from the Philippines. I've been living here in Taiwan for almost 6 years now with my husband and children. I came here to work as a factory worker despite having a university degree because finding high-paying job in my country is a little harder, especially a job that is related to what you have studied. You can find them, but it takes a lot more time. My first year here in Taiwan is a bit hard as every country has its own culture, language, beliefs, and values. Understanding all those immediately is very difficult. Many things is different from my home country and I have to learn how things get done here. Even buying simple things is a real challenge. I miss my family and old friends, especially during special occasions like Christmas and birthdays, where all the members of the family get together. But living in Taiwan alone helped me to become independent, and it widened my knowledge about their culture and values. Now Taiwan is my second home. This is where I met my husband and built my own family." Humiling sa mga bituin or Wish Upon a Star is a story that discusses the life of street children. I chose to write about their lives because I've seen them myself and it's heartbreaking. I want the society to know how hard their life is, living in the street without knowing where to get their next meal or where to sleep at night. As a person and as a mother, my heart has a soft spot for children, especially for those who are struggling to survive. It makes me very sad that they have to live a life like that. Living and begging on the street to live. It's just so sad that street children are being mistreated and negatively viewed by society. They are most often viewed as delinquents, criminals, drug addicts, and simply the rubbish of society. Each child has their own story, why they ended up living in the streets, but whatever that story is, childhood has literally been taken away from them. I truly believe that every child has the right to a safe home and proper education. And like our own children, they also need somebody who will protect and love them, somebody who can help them with the basic necessities of food, healthcare, and a safe place to stay. I feel much honored to know that I was selected out of many people who joined this contest. I'm so thankful to all the jury who appreciated and voted for my entry. It encouraged me to not only keep doing the new thing, but to explore, reach beyond my comfort, and stretch myself.